Ayan. Have a blessed divine hope, everyone. Sorry guys, January 20, February 26, 2026, ang time is siguro mga 3 o'clock na ng hapon. So, puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Okay. Una, tigit sa lahat ay wala kung sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilulhati, pinasaslamatan, sinasamba ang pinakadiyos ng kaliwanagan ng banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon ito from the north, east, west, south. Mabuhay, maharlika, Kingdom of God, the Lufa Sulu Empire, the rulers from the 11 countries, one sea, at mabuhay nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw, at mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan at kapayapaan, at higit sa lahat ang katarungan ay iiral sa ating lahat. Bago ang lahat, nais ko muna kayong pasalamatan sa lahat ng inyong mga prayers, sa lahat ng inyong mga pag-unawa, no, sa inyong pakikiisa, sa inyong mga pagtitiis at mga pag-aantay. Okay. At this time, kahit papaano ay ito na. Dumating na talaga yung ating inano. Ayan. No, nakaano pa ito. Ayan. Naka LBC. Ngayon lang ito dumating, no? No, ito yung ating gagamitin, no? So, mag-take a rest lang muna ako para makapag-relax muna ng konti dahil kanina umalis kami kanina, malayo ang pinuntahan namin, no? So, naabutan kami ng ulan. Unang-unang sobrang init, biglang uulan, no? So, naabutan kami. So, medyo maskit ang ulo ko, charot, no? So, ngayon, kaya dumating na kailanganin natin. So, sisikapin lahat para yung mga kakailanganin, yung gagamitin, no, para sa ating trabaho ay makapag-umpisa na tayo. Especially yung pinadala sa akin na Docs from, sinabi ko na sa inyo, yung galing sa Vault, kasi inaantay nila yan. Okay? Inaantay nila lahat ng documents, yung galing sa Vault. So, this is me, Lidimin Canuto, no? Talagang masasabi ko, napakabuti ng Diyos sa ating lahat, at ano man ang pangangailangan, siya talaga, no, siya ang sa kanyang mga kapamaraanan, sa kanyang mga gawa, no, sa kanyang pagtugon sa ating mga pinapanalangin ay nandyan, no, ang ating dapat na gagamitin. So far, nagpapasalamat ako, no, dahil dumating na siya. Matagal ko na itong inantay kasi nga para makapagtrabaho ang inyong abang lingkod ng maayos. Okay? So, masaya ako dahil this is it, no? At meron man mga kunting kailanganin sa kapamaraanan ng Apo, siya lahat ang magpo-provide nito, at ito yung sinasabi ko sa inyo na sulit. Dahil nung nakahapon, kanina, no, ay tawag nito. Actually, nung dumating ang delivery nito, nakaidlip na ako kasi masakit ng ulo ko dahil mayroon kaming taas na talagang tinatapos. Mayroon kaming nilakad na mag-asawa. So far, ganun pa man, nagpapasalamat ako, no, dahil ito na siya. Ano man yung mga kakulangan, no, maraming kulang sa tatrabahuin natin, at alam nyo guys, ito makiniking maigi sa akin. Ang totoong agenda is not 2030. Ulitin ko, the real agenda is not 2030, that is 2028. Ito ay inilihis nila ang tunay na information para hindi tayo makapaghanda. What is the agenda of 2028? Ito po yung tinatawag na Tatakan Blues. Ano ito Tatakan Blues na sinasabi? Ito na po yung 666, no? Alam niyo, sa totoo lang, ang magkaroon ka ng national ID is hindi po yan ang required para hindi ka matatakan ng 666. Naintindihan niyo ba ako? But still, the national ID is the part, no? Ako na ito magsasabi,
Kahit ipatawag pa ako, hindi ito pananakot. Kaya dito ako nagwo-worry sa mga kapatid na magsasabing, they are the royal family. If you are the true royal family at talagang nagmamalasakit kayo sa ating mga kababayan, kayo ang gagawa ng kapamaran to protect sa ating mga kapatid. Hindi yung parang ipagduldulan pa natin sa kapahamakan. Naintindihan niyo ba ako? Ito po ay sinasabi ko, hindi po para magtagisan tayo dito, para sabihin kung sinong magaling, sinong may utak, kung sino man tayo sa mundo na ito. No? Because alam natin the national ID, this is me, Lidimin Canoto declared, national ID is the only strategy of the part of the 666. No? Ito yung sinasabi ko, kung talagang kayo yan, kayo ang magpuprotekta sa ating mga kababayan. Hindi yung ganun ang mga sinasamantala ang kahinaan, lalo na pagdating ng yung tamang information. No? Yung tamang information. Doon, hanggang ngayon, maraming nagtatanong sa akin, maraming mga leaders ng iba't ibang organization tinatanong, ma'am, gaano ba katotoo, ma'am, ganito, ma'am. This is me, Lidimin Canoto. Lahat po yan is nothing. Lahat po yan is nothing. Kaya nga sabi ko, kumusta yung mga nag-celebrate ng victory party? No? Nakakalungkot. You know why? You know why? Ang isa po sa member nila na nakikiselebrate sa victory party, ma'am, kumusta naman po? Ito ma'am, wala kaming masaing. O, kita nyo? Bakit naman? Kasi ma'am, ano daw ma'am, victory na daw kayo, nag-ambag-ambag kami, kaya binigyan namin doon. Oh my God! Nakakaiyak. Nakakaiyak na nakakagigil, sa totoo lang. Nakakaiyak na nakakagigil. Bakit? Alam nyo bang nasa utak ko? Alam nyo bang nasa utak ko para lang kahit papano in the right time na yan, mabigyan lang naman ng proteksyon ang ating mga sarili, ang ating mga pamilya. Akala nyo? Akala nyo ganun kadali? Kaya, I'm very thankful sa mga taong malawak ang mga pangunawa. No? Ginagamit sa kapamaraanan ng Apo, ginagamit kayo para sa bagay na ito. Ay, Diyos ko. Kaya ako, mapalad kayo. Mapalad kayo na may tiwala, nagtitiwala. No? Sa kabila ng lahat ng mga sugatan ninyong damdamin dahil kahit papaano ay umasa kayo. Na kahit papaano ay umasa kayo. And this is it. No? Marami kaya ako, lalo na sa mga tumutulong sa akin, talagang isinasama ko kayo sa mga panalangin na, Ama, kung papaano mo ipinaranas sa akin ang kapangyarihan mo, kung papaano mo ipinaranas ang kabutihan mo sa akin, ganun din, lalo na sa mga taong may tiwala. No? Nagtitiwala. Kahit hindi pa nila nakikita, nagtitiwala. Dahil tayo dito, nagkakasama tayo dito, hindi sa pangakong release. Kung hindi, makamit ang tunay na kalayaan. Makamit ang tunay ng kalayaan at higit sa lahat, karapatan ng bawat isa sa atin ang mamuhay na may kalayaan at may kapayapaan. Naintindihan niyo ba ako? Huwag kayong mag-alala, hindi ako tatakbong presidente. Ito yung mga sinasabi ko sa inyong lahat. Sino ang tatayo at titindig at paano nga ba titingalain ng buong mundo ang Pilipinas? Na gayon ang mga magkakapatid na sinasabi mga anak ni Marcos, mga royal family, hindi nga nagkakaintindihan. Sa sobrang talino ng mga tao, hindi nga nagkakaintindihan sino ang tatay at titindig para sa ating lahat. At wala rin akong sinasabing ako. Ang alam ko lang gagawin, ang sundin kung anong utos. Ayon, according, no? Doon sa iniwan sa akin. Kaya kung napapansin niyo sa akin, sulat kamay ang meron sa akin, hindi gawa sa computer. Naintindihan niyo ko? Naging emotional lang ako. Alam niyo kung bakit? Ang katumbas ng mga bagay na ito ay katumbas ng mga karapatan natin. Karapatan na ipinagkaloob sa ating lahat. Matagal na tayong binilog. No? Kaya ito, matagal na tayong binilog ng mga tinatawag ng mga politician, ng mga tinatawag ng mga geopolitics na yan. Ngayon, paano nga ba? Maputol, paano nga ba labanan ang geopolitics ng ba? Paano nga ba lalabanan ang mga politiko ninyo? Sinasabi ninyo, ang dami ninyong sinasabi, oligarchs, mga
Illuminati! Bakit? Bakit? Ang pag-ano ba ng Illuminati is hindi yan control, hindi yan gawa ng mga Illuminati. Tapos sasabihin niyo, galit kayo sa kabal, galit kayo sa Illuminati, galit kayo sa mga kung ano-ano mga pinagsasabi ninyo. But the fact, hanggang ngayon, nagpapagamit kayo. Kaya I'm very thankful sa mga kapatid na mga tribo. Dahil mayroong mga nagtribo-tribuhan ngayon. Na hanggang ngayon, kontrolado pa rin ng mga politician. Kaya itong mga tribo na mga kapatid na ito, no? Maraming salamat sa iyo, kapatid na bae. Talagang God or Apo is always in the good time, no? Alam nyo, sa totoo lang, paano nga ba natin malabanan? Alin ang magsigig rally? Yan ba ang solusyon para sasabihin na maging matino ang gobyerno natin? Kung sa ating mga sarili hindi nga tayo matino? Kung ang mga sarili nga natin hindi natin kayang ituwid dahil sa mga pride at hindi marunong tumanggap ng mga pagkakamali. Yan ba ang sinasabi ng mga pagbabago ng gobyerno natin? Bakit yung mga gusto niyong mga iniluluklok? Hindi ba may mga dungis yan? Di ba isa rin mga kurap yan? Tapos makapagsigaw-sigaw kayo, pati yung mga ibang vlogger nag-away-away na, pati mga personalan. Parang wala ng Diyos na kinatatakutan at kinikilala. Dahil ano man ang ginagawa mo sa iyong kapwa, yun din ang ginagawa mo sa kanya. Kumusta? Kumusta mga mahal kong kapatid? Ha? Tapos ano? Ang pagrarally ba ang solusyon? Bakit nung nagkaroon ng people's power na pinatalsik ang dating FEM senior na politician, may nagbago ba? May nagbago ba sa mga buhay ninyo, or ito yung tinatawag na kung sino lang makadikit sa kanila, ayun lang din ang mabango sa kanila. So ang nangyayari sa ating mga politiko ngayon, sa kalakaran ng mga politician ngayon, gantihan, hindi serbisyo. Kung hindi gantihan, hindi ko naman din nila lahat, dahil kahit papano may mga matitino pa rin naman. Naintindihan nyo ba ako? Ha? Puro kay rally, puro kay, akala nyo man matitino kayo. Akala nyo man kung wala kayong mga record. No? Kayo nga rin dyan, ang mga namumuno. Akala nyo, hindi ko alam, may mga pumupundo dyan, no? Sa pagrarally. Alam naman natin yan eh. Bakit kayo wala kayong mga dungis? Ha? Tapos kayo sigaw ng gusto niyo yung paupuin si ganito. Bakit? Ha? Anong benepisyo ninyo? Kahit tanong ko sa inyo, yung mga napapalaban dyan sa mga rally na yun, kahit mga nakaraan pang rally, kumusta na kayo? Pinagdadampot kayo, hala, bakbakan dito, bakbakan doon. Anong napala ng mga pamilya? Tinulungan ba kayo? Tinulungan ba kayo ng pinaglalaban ninyo na halos gawin yung Diyos? Intindihan niyo ba ako? Kaya sa pagkakataon na ito, bakit? Yung iba, iniidolo niyo si Dr. Jose Rizal. Nakipaglaban si Dr. Jose Rizal sa pamagitan ng tinta ng bulpen. Ha? Ngayon, sobra na ang mga kabagsikan ng mga tao. Nakala mo wala na kayong hangganan. Sinasabi ko naman sa inyo, 2026 is taon ng lahat ng mga gumaganap, lahat ng mga kasinungalingan, ugat ng kasinungalingan, lahat ay ilalatad, lahat ay ihayag at ihayag at ihayag at ihayag. Naintindihan niyo ba ako? No? Kaya nagpapasalamat ako doon sa mga taong alam ko mula sa puso ang pagtulong ninyo. Pero kung sakali man na mayroon pa, no? Mayroon pang susunod na, alam niyo naman ang nangyari, di ba? Ngayon pa lang, sinasabi ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay. Kahit kailan. No? Puro kayo sigaw ng kalayaan, puro kayo sigaw ng pagbabago, mga sarili nyo nga, hindi nga kayo magbago. No? Mga korupsyon. Bakit? Yung mga nasa mga asosasyon na yan, yung nasa mga organization na yan, yung ang IDs 100, ang iba ginagawang 150, ang iba hanggang 200. Hindi ba corrupt yan? Tapos makapagsigaw ka dyan mga anti-corruption kayo, akala nyo naman. Ha? Ako, lubos na ako nagpapasalamat. Kaya minsan dinadaan ko na lang sa TikTok. No? Katulad kaganina. Isang kapamaraanan para pasalamatan, no? Higit sa lahat ang Apo at ang mga aking mga kaninunuan na sa kabila ng lahat nandyan ang kanilang mga aral, nandyan ang kanilang mga golden rules, no, na ito yung sinisikap natin. Hindi man perfecto sa lidimin, no? Ay sinisikap natin na kung may mga pagkakamali, ituwid natin.
No? Hindi yung nagkamali na, anak ng tinapa, oo. No? Nagkamali na nga. Nagkamali na nga, tapos nagmamataas pa. O ito, wala tong personalan na, hindi ako nagpaparinig ng individual. Ito po ay papaalala ito sa ating lahat. Bago kayo maghusga sa akin, bago kayo magkiyaw-kiyaw dyan laban sa akin, isipin ninyo lahat ang sinasabi ko. Maaaring maanghang, mapakla, maaaring mapait sa inyong panlasa, pero hindi po kapahamakan ang hatid ko sa inyo. Ha? Kaya ako, sa lahat ng mga tumutulong sa akin, lalo na sa mga taong, alam nyo na, yung bang, minsan may mga pagkakataon na biglaan, nandyan kayo para sa akin, no? Kaya lagi ko rin kayong ipinapanalangin, no? Sa lahat ng mga hanap buhay ninyo, lalo na sa mga OFWs natin, no? Actually, kahit hindi ko mga kakilalang mga OFW, basta as long as OFWs, generalize yan. Ipinapanalangin ko kayo na anuman, no? Kasi hindi natin alam, bawat isa sa atin, kahit na may nakangiti, pero alam ko, behind of it, may mga kanya-kanyang pasanin. Kaya pinapanalangin ko rin kayo na maging maayos kayong lahat at mapagtagumpayan din ng bawat isang kapatid, lalo na ang para sa mga pamilya. No? May pinapanalangin natin yan, lahat na may mga karamdaman mula ulo hanggang paa, mula sa talampakan, mula sa bunbunan, no? Mula sa physical, mental, maging sa spiritual, ipinapanalangin natin ang buong kagalingan natin lahat. Dahil sa panahon ngayon, sino pa ba ang ating aasahan? No? Sino pa ba ang ating kakapitan? Walang iba, kundi siya. Ang nag-iisang Alpha, Power, Omega. No? Kaya ako, lubos ang aking pasasalamat at ito na, nandito na ito. So, i-ano ko lang ito, gusto ko lang magpahinga ng konti and then mamaya konti alis din ako because magano ko ng yung sa regarding sa projector, loobin ng Panginoon, may magdo-donate nito at gusto ko yung makikita ko sa itong trabaho ko, makikita ninyo katulad yung mga spectacular na mga nuclear, yung mga lunar eclipse, mga total eclipse, no? Katulad niyan, yung mga sinasabi, yung napag-aralan natin ng mga nakaraan, no? About doon sa mga, di ba sabi ko nga sa inyo, huwag kayo magtaka ha, kung ang ulap magiging green. Buong 2026 yun, gi-vlog ko na yan, gi-share ko na sa inyo yan. Baka na naman sasabihin ng, nangyari nga ang sinasabi ko, baka sasabihin na naman itong mapagsamantalang mga huwad na guro. Ang Panginoong Hesukristo ay nandito na, malapit na talaga, nagpapakita na ng mga himala sa kalangitan. Kailangan natin kung ano meron sila, isuko niyo na, isurrender niyo sa akin. Bakit? Di ba may naririnig tayo niyan? Si Lady Min, wala akong ibang hiling sa inyo, kundi purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Yun lang ang hiling ni Lady Min sa inyo. Kaya ako lagi kong pinapanalangin, Ama, wala akong magagawa kung hindi sa tulong ng patnubay mo. Dahil lahat ng ito, ikaw nakakasiyasan mula sa kaibuturan ng aking puso at sa aking pinakamaliit na nerve ng aking utak. Wala ko ibang nais kundi ikaw mabigyan ng pinakamataas ng karangalan, kadakilaan, kalwalhatian at higit sa lahat ang mapapasalamatan ka. At lahat ng nagsasabing, ako ay si ako nga, lahat ay luluhod sa nag-iisang Alpha, Power, Omega. Maging si Lady Min ay luluhod ito. No? Makaasta kayo wagas. No? Kaya ako natatawa na lang ako. The agenda 2030, the original agenda is 2028. Ito ay nilihis nila upang tayo ay hindi makapaghanda. So ano nga ba ang dapat nating paghandaan? Dalangin ko na sa kabila ng lahat ay hindi pa rin tayo magsawang gumawa ng mabuti sa ating kapwa upang magiging ilawan tayo sa kanilang madilim na tinatahas, no? Yun yung yun yung point ko doon. Kasi wala pa naman talaga ng araw ng paghuhukom, dahil siya lang naman kasi, no? Maging ako haharap. Kaya sinasabi ko, pinapaalalahanan ko kayo. Bagamat binigyan tayo ng kalayaan, ng kataas-taasan, mamili ng mabuti o masama, ganun pa man. Lahat tayo ay huhusgahan. Lahat tayo ay magsusulit o pagsusulitan natin lahat ng ating ginagawa.
mabuti o masama. No? Actually, excited ako magtrabaho eh. No? Excited ako. Talagang napakabuti ng Panginoon. No? So, sa ngayon, alam ko na bawat isa sa atin ay may mga pasan-pasanin. Kaya dalangin ko na lahat ng ito ay malalagpasan nating lahat. Kaya sana yan din ang hiningi ko kay Apo, no? Kaya wala akong sawang aking kinakanta yung alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Alam kong may magagawa ang Apo kung tayo'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Apo. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maganda yung kanta na yan, no? Ito yung may title na Kami Katagpuin, no? Narito kami, nagpapakumbaba, sinasamba ang iisang Diyos. Hindi ko kasi memorize, kaya kailangan kong mangupya sabay ganon. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pag-ilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Hindi lang tungkol sa mga bagay na about sa mga pangangailangan natin, kung hindi natuklasan ko at napagtanto ko, marami ang napagkaitan ng tinatawag na katarungan, no? So idinadalangin natin yan, yung mga kapatid, no? Sa iba't ibang sitwasyon ng bawat kapatid na may mga pinagdadaanan. So pinapanalangin, nilidimin yan sa inyong lahat na makamit ninyo ang tamang hustisya sa kapamaraanan sa pagkilos ng banal na Espiritu ng Diyos. There is nothing impossible with Him. Magugulat na lang kayo sa mga bagay-bagay. No, naakala ninyo aping-api na tayo. Naakala natin wala lang hustisya. Itong pagkakagulo-gulo nila, hustisya na yun para sa atin. Bakit? Kahit anong yaman nila, kahit anong mga nakukulimbat nila dyan, kung ano mga pinagagawa nila, tingnan mo, wala silang kapayapaan. Naalala nyo ba yung sinabi ko sa inyo noon? Bago nangyari ang lahat ng kaguluhan last year, the big bombastic release. Pero that was April, kung hindi ako nagkakamali, no? Ngayon may sumugod doon sa Central Bank at nag-claim sila. Akala nila yung big bombastic release ng mga kapirahan. Hindi nila alam, release yun para ang mga kasinungalingan. Dahil sa mga kasakiman sa kapangyarihan at mga kayamanan na pinagkakaguluhan nila na kung tutusin para sa ating lahat. Ayan na. Hanggang sa dumating na sa puntong ito, kumusta?
no? Nagkaroon man kayo ng mga mali-malitang mga kapirahan. Pero hindi nagkakamali ang kapayapaan na hindi yan nararapat sa inyo. Kapayapaan ng inyong mga pag-iisip. Bakit nakakatulog pa ba kayo? Nakakatulog pa ba kayo, mga mahal kong kapatid, sa kabila ng lahat ng mga limpak-limpak ng salapi na alam ninyo, and biblically, sinasabi yan, nakasadyan sa propesya. Yung mga ganyang klaseng pag-uugali, mawawala sa inyo yun ng idlap lang. Naintindihan ninyo ako? Kaya sa pagkakataon na ito, hindi ko maintindihan ang naramdaman ko. Parang apoy ang aking katawan. Parang gusto ko nang gusto ko nang yung talagang, yung iwawasiwas mo talaga sila, no? Dahil sa mga kaanimalan na ginagawa nila sa kanilang kapwa. Maintindihan niyo ko? Parang, alam mo yung napanood nating palabas kay Jackie Chan, yung lion, gawin naman giwasiwas, no? No? Tapos ang sarap yung kuko ng lion na mga mahaba na matutulis, itusok sa kanilang mga mata. Parang sarap ganun no? So, nakaramdam ako ng kakaiba, no? Nakaramdam ako ng kakaiba, yung gigil, yung pero wag natin dungisan ang ating mga kamay. Dahil sila mismo, kaya sabi ko nga sa inyo, hahanapin ninyo ang inyong kamatayan, ngunit hindi nyo masusumpungan. Bakit? Kayo mismo ang papatay sa mga sarili ninyo. No? Dahil lahat ng mga pang-aapi na ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Yung ibang nagrarally dyan, at saka yung mga politician, akala mo naman napakasanto. Hoy, pag-sure kayo dyan. No? Pag-sure kayo dyan. Alam niyo, sa totoo lang, mas nanggigigil ako sa inyo. Akala niyo mga matitino kayo. Sino nga ba yung taga Cavite? I'm sorry for mentioning the place 'Di ba? Sino nga ba yung taga Cavite samantalang mayroong, oh my God, anong ginagawa doon sa isang area? No? Hindi active ito active ito ano bang tawag yan? Active ito na tinatawag na opisyal ng ating gobyerno diyan sa Cavite. No? Ano bang ginawa ninyo? Hindi ninyo tinulungan ang isang lugar dyan para magkaroon ng sariling tubig, pati kuryente. Bakit? Kayo ang nagrarasyon at kayo rin. Kinokontrolin yung mga buhay ng tao maging dito sa Pangarap Village. No? Maging dito sa Pangarap Village kung mga pinaggagawa ninyo. Kaya wag kayong magtaka. Sabi ko sa inyo, talaga lang naman, alalahanin nyo, the word is powerful. The words is powerful. The words is powerful. No? Kaya, matindi. Kahapon nga lang may kausap ako. Oh my God, malayo pang sinasabi yung eleksyon, pero nag-function na sila. Nag-function na sila para kuno sa eleksyon 2020. At mag-ingat kayo, hoy, mga leader ng organisasyon, lalo na sa mga pundok, o ibig sabihin itong yung mga kapatid natin, yung mga katutubo na may mga grupo kayo, pwede ba? Anong feeling nyo? Kasi ito yung realidad Kapag halimbawa, kahit barangay captain lang, pag dikit-dikit ka doon, para bang napaka-proud, para bang inaano talaga sa sarili mo na, yan, kilala ko yan, kaibigan ko yan, malapit ako dyan. Kaya si Lidimin, sa totoo lang, talagang sinikap ni Lidimin na magkaroon ng tamang mga documents, no? Ang lahat ng gagawin. Bakit? Para magkaroon man ng problema, hindi ko na kailangan sabihin, ay, kilala ko si ganito, ay, kaibigan ko si ganito, ay, ganito, dikit ako kay ganito. Ayoko ng ganyan. Ayoko mag-abuse ng authority. At kung mayroon mang pagkakamali at kailangan pananagutan, yun ang nararapat. Alam niyo yun? Kaya alam niyo, sa totoo lang, ito mga ginagawa dito sa natin, no? Natawa ako kahapon, oh my God. Actually, inimbitahan ako. Kaya lang sabi niya, ay, oo nga pala, Marcos ka pala. Sabi ko, nagkakamali ka. Maging ang Pangulong PBBM,
ay hindi naman ako ano dyan sa kanila. Wala akong kinikilingan ng mga politician. Ang sa akin lang, kung ano yung karapat-dapat na ikakabuti at ikakapakinabang nating lahat, doon tayo. No? Dahil maging sa panahon ni Duterte noon, ay bilang ordinaryong tao, behind the scene. Kaya yung iba sasabihin, bakit sino ka ba? Ano ka ba? Bakit? Ano ba trabaho mo? Bakit sino ka ba? No? Ganon kasi ang pamantayan ng tao. Easily, hindi naman natin kailangan na magkaroon ng posisyon sa gobyerno para gumawa din ng tama eh. Kaya ang punyeta, yung punyetang national, pupunyetahin ko talagang national ID na yan. Kaya nalungkot ako, yung sasabihin, kapag wala kang national ID, magiging alipin ka ng buong buhay mo. Bakit ang national ID ang magbibigay ng kalayaan sa atin? Excuse me, gusto ko lang ipaalala sa ating lahat. Ang magpapalaya sa atin ay hindi national ID, mga inday, mga dodong, kung hindi ang katotohanan. Pag-sure kayo dyan. Ayun nga lang malaman natin na ang gumagawa ng national ID, ang Central Bank. Hindi pa ba sapat na katotohanan yon na inihatid ko sa inyo na sa pamamagitan ng patnubay at gabay, ibinigay, national ID gumagawa ay ang tinatawag na Central Bank. Akala ko pera lang ipiprintan nyo, pati pala national ID. Kaya nalungkot si Lidimin. May marinig ako na ang national ID, pag wala kang national ID, magiging alipin ka buong buhay mo. Hiler! Hindi ganon. Ang katotohanan ang magpapalaya sa atin lahat. Higit sa lahat, gumawa tayo ng nararapat at ipagkatiwala natin sa Panginoon para sa ating kalayaan. Dahil ang national ID po ay hindi po yan para sa ating kalayaan. Para ganunin tayo. O tingnan nyo yung midbed. Kaya shocking. No? Tapos ko pa dito, the real score, the reality of the purpose of the midbed. Ay hindi nyo naman yung nagsabi sa akin, talk now, iyak later, anong iiyakan ko? Ha? Anong iiyakan ko yung mga sinasabi ko? Just like for example, medbed. Marami tayong mga kapatid sa ibang bansa. May masasabi sila sa medbed. At ano ba talaga ang purpose ng medbed sa atin? Ha? Marahil, may ikakabuti sa atin, but the ending is, kapahamakan natin. Always remember sa sinabi ko sa inyo, bakit nasilo si Eva? Dahil ito sa mga magagandang salita na naririnig niya. At dahil sa mga magagandang bagay na ipinakita sa kanya, yun ay kapamaraan para masilo kayo. Kaya ano sinasabi ko sa inyo? Ingatan ninyo ang inyong pananampalataya, ang inyong mga sarili. Huwag kayong humatol ng ayon lamang sa inyong mga nakikita ng inyong mga mata at naririnig ng inyong mga tenga. Siyasatin ninyo ang buong katotohanan na intindihan ninyo ako. Yes, to trace the DNA. No? Napasahan ko ba kay kapatid na Mali Cheryl ang tindi ng ng medbed, At hindi nila ito mapapasinungalingan sa atin. Why? Ito po ay nagmula din ito sa mga Illuminati. Dahil ang nagpapatakbo sa atin ay Illuminati. May nagtanong sa akin, Lady Men, sabi mo Illuminati ka, pero bakit kinakalaban mo ang mga Illuminati? Excuse me, sa panahon ni Moises. Si Moises ay nagkaroon ng propesiya noon na lahat ng mga panganay na lalaki ay kailangan patayin. Dahil alam natin yung propesya about kay Moises. Hanggang sa dumating ang panahon, na si Moises ay, alam naman natin na siya ay inalagaan ng isang reyna, So, nakaranas din si Moises. Nakaranas din si Moises na nakatira sa palasyo. Pero sa kabila siguro lahat ng kanyang mga karangyaan, mas pinili niya. Dahil ito yung sinasabi ko sa inyo, sa dugo na nananalaytay ay iiral ang dugong nananalaytay sa atin. Kaya even I am part of the Illuminati. Sinabi ko naman sa inyo, Illuminati versus Illuminati. Reptilians versus reptilians. The good and the good and the bad. The dark and the bright. Kaliwa kanan.
No? Negative, positive. Naintindihan niyo ba ako? Ha? Hindi nila sinabi ang tunay na purpose ng Medbed Ma'am. Yes! Pero alam natin ano? Why? Bakit? Bakit? Ito po ay hindi paninira sa Medbed ha? No? 'Di ba ang tindi no yung tungkol sa Medbed? At hindi po yun gawa-gawa. It's not my own understanding. According to the files. Where is the files from? That files na mga binigay ko sa inyo ay files din yan mula sa kanila na mga Illuminati. What happened? Ano ang nangyari? Bakit ako nakaano niyan? Alalahanin ninyo, ang tunay na kayamanan sa pagkakataon na yun ay ang karunungan na hindi ninyo mananakaw kay Lidimin. Ha? Pinahiya ako. Alam niyo yan, ang dami kong fight. Nagpasalamat na lang ako sa mga katulad ninyo na talagang nandyan, nakita ninyo. Hindi ko man kayo kinukumbinsi na maniwala kayo sa akin. Kayo mismo ang nakakita ko anong katotohanan, no? Panlabas lang ang mga galong ng sakit, pero ang DNA ang pakay. Yes, kapatid na Mali Cheryl. In fairness, kapatid na Mali Cheryl, in fairness hindi ko pa ba nabasa ng buo yun, yung pinasa ko sa inyo. Pati yung bloodlines ng mga Illuminati at yung mga alien files. Alien files na nanawagan na si Mr. Donald Trump about sa mga alien files. Why? Ano ang meron sa alien files? Alam niyo bang pinanood natin kagahapon? Just like seminar. Similar. Nabulol ako. Hay nako, kapatid, Mali Cheryl, iba talaga ang hatid ng sustagen. Charot! Sabi ko naman sa inyo, pag makainom ako ng sustagen, ang mga nerves nididimin. Talagang, no? Parang yung mga dugo ko ay nabubuhay, pati yung alaala ko. Kasi di ba sabi ko, feeling ko nagkaroon ako ng amnesia, hindi ko maintindihan. Ngayon, unti-unti nang bumabalik sa aking isipan. Kaya minsan parang nandun ako sa ibang kalawakan. Nandun ako sa ibang mundo, nandun ako sa ibang planeta. Ganon. Ganon na ganon. Darkness to darkness, light to light. Mapapamansid at mapagmasid at makiramdam. Yes, kapatid na Angeline. Yun talagang totoo. Salamat sa mga important information na ibinabahagi mo sa sangkatauhan. Maraming salamat din, kapatid na Amber. Princess Amber Sunrise, no? Ang dami. Halos tayo, no? Royal family, pero what happened? No? Gano'n naman talaga kahit nga sa magpamilya may naghari-harian nga di ba? No? Kahit sa magpamilya may mga naghari-harian. No? Minsan pag nagagalit ako sa mga anak ko, sasabihin ko, hindi kayo susunod sa akin, ako lang hari dito. Minsan binibiro ako ng anak, Maray naman, hindi, hari ako. Yung mga gano'n. Ay nako, talaga lang naman. Hello kay ate, no, kay Mimi Chusen, ate, na-miss kita. Oy, mga taga Davao dyan ha. Ang sarap ng ni ate. Ano nga ba yung kinain ko sa ito? Yung empanada. The best ang empanada ni ate Mimi. No, sarap. Yum, yum, yum. Okay? Princess Amber Sunrise again. Sobrang dami, ma'am. Till now, di pa rin tapos basahin. Yes. No? Kay Biti Anoran, kay Concepcion Gacoma Canieda. Ayan, si Ma'am Angeline Marciana Loreca. Thank you so much po sa inyong lahat. I miss your salad. Okay? Ayan, si kapatid na Mali Cheryl. Si kapatid na Jimalin Balangatan. Kay kapatid na Leonie Santos. Leonora Urbino. Kay New Mi Lunasin Consuelo. No? Okay? At kay Nora Marasigan. Okay. Ayan, again. Kay Rian Vigiga. Kay Ma'am Chitlin Gilera, thank you so much po. Kay Papa To Obregon, thank you so much. Kay Lucinicio, thank you so much. At kay kapatid na Fox Adults, okay? Maraming salamat. At kay, sino to? Arya Lincuna, thank you so much. Kay ate, or kay kapatid na Gail, no? Maraming salamat po. At kay Alma Taganilid Gansan. Naku ma'am, thank you so much sa inyong lahat, okay? Kay Elizabeth Orendo Grino. At sa lahat po, no? This is me again, Didimin Canoto declared, wala po talagang release. Wala po talagang release.
na. Magpaugat na naman kayo dyan. Bahala ka sa buhay ninyo. Okay? Kay Anding Pinida, thank you so much. Kay Jean Narida Nihar Fabuntosa, Minerva, ayan. Tumpak po ang iyong tinuran. Okay, kay Joel Saya Ao del Rosario, thank you so much sa mga kapatid natin dyan na mga igorot dyan sa mga part ng North, dyan sa may lahat dyan sa mga vegan, ano pa ba dyan, Lawag, Paway, Isabela, ang dami, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, lahat kayo dyan. Hello sa inyong lahat and thank you so much, no? Dyan sa kay Ate Talits Kabasag Iniego, maraming salamat ate, no? I miss you, okay? Maraming salamat din kay Brizel Gorduta Silmar Brizuela, oh my God, ang haba, okay? So, ganun lang po yon mga mahal kong kapatid. I am so excited, no? At nandito yung ating kumpleto tayo dito. Irarana natin ang iba nating mga golden certificate. Ayan ha. Kasi ganito lang yun eh. Kung tutusin, you're declaring that you're royal family eh. So if we are talking about the royal family, ikaw ang magmamando sa gobyerno. Hindi yung gobyerno ang magmamando sa inyo. Intindes. Ganon. Sus, Ginoo. Tawad. No? So, mga mahal kong kapatid, maraming salamat sa inyo at isama nyo rin ako sa inyong mga magpanalanginan tayo sa madaling salita. No? At maghanda-handa kayo kaya marami talagang mangyayari. March, kailan ba yung natin, blood moon? Sa March 3. According to the system, ha? It's not my own understanding. And blood moon is especially dito mangyari yan sa Gensan. Okay? Anong mayroon sa blood moon? Gusto niyo malaman kung anong mayroon sa blood moon? Itong sasabihin ko sa inyo. After ng blood moon, asahan ninyo na mga ugali ng mga tao palala ng palala. At asahan ninyo after ng blood moon, mas lalong magkakaroon ng kaguluhan ang mga politiko. Mas lalo, sabi ko sa inyo no? Yung gusto ng kabilang panig, denitsahan si Sara Duterte ang pauupuin. Dahil sinasabi ng kanilang mga spiritual advisor nasa propesya, hello, this is me, Lidimin Canuto, nagkamali kayo. Kayo lang ang gumawa ng propesya ninyo, hindi nakabase sa Bible. Huwag kayong magdagdag at magbawas kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan ng propesya. Ha? Kailanman ay hindi sinungaling ang salita ng Diyos, ng kataas-taasan, ng kabanal-banalan ang nag-iisang apo. Kasi, yung gusto ninyo, plano ninyo yan. Ha? Plano ninyo yan. Kung sa bagay, noon pa man, may mga hula na pinasusulat. Ngunit, subalit datapwat, meron ding mga hula na hindi pinasusulat, ngunit subalit datapwat, ito'y pinatatakan ng tatak espiritual. Naintindihan ninyo ako? Kaya, huwag kayong na porket kayo ang may pera, kayo nakaposisyon, lahat na ba ng kapangyarihan, lahat na ba ng gusto ninyo ay masusunod na. Tingnan mo si former President Rodrigo Roa Duterte. Hinahangaan, no? Halos, pagawan pa nga siya, halos gawin nga siya ng santo ng iba di ba? No? Talagang nandoon yung mga bagay. No? Kung sa bagay, we cannot please everybody dahil kahit gagawa din tayo ng mabuti, meron pa rin mga tao na masama para sa kanila. Anong ending? Anong sense sa mga pinag-uusapan natin? Kung ganun lang pala. 'Di ba? Simple lang. Simple lang naman Kaya tama din naman ang sinabi ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ano man ang kanyang gawa, pananagutan niya sa Panginoon 'yon. Tama? Ito yung pinakamasakit na part.
No? Ito yung pinakamasakit na part bilang tao. No? Bilang tao. Kaya, para sa akin, rally is not the answer para doon sa pagbabago na hinahanap ninyo. Even our politics, hindi talaga sila ang sagot, no? Kaya mga kapatid na mga katribuhan, sa mga gumaganap na mga kapatid na mga pangkat ng tribo, no? Abangan ninyo ako. Nandito ng computer ko, magagawa ko na ang aking gagawin. Meron na lang isang kulang, kaya gusto ko pag mga ganito, pati yung mga takbo, no? Lalo na palapit ng 2028, naku, aasahan ninyo. Asahan ninyo, kaya nga sabi ko sa inyo, after itong blood moon na ito, ay, nako talaga lang. Kumbaga, ang nangyayari ngayon sa politika ngayon, parang sindakan lang sila. Ay, nako, abangan nyo, after the blood moon. No, talagang blood moon talaga. Ano yung sinabi ni Sara Duterte, ni Vice President Sara Duterte tungkol sa blood, ano yun? Ano yung sinabi niya? Meron siyang sinabi doon di ba? No? So, mangyayari, huwag kang mag-alala, Madam Sara. Vice President Sara Duterte, yung sinasabi mo about sa blood pack ba yun? Ano ba yung sinasabi niya tungkol sa blood? No, matutupad. Ha? Ibigay ang hiling. No? Let it be. Ulitin ko. Let it be. No? Dahil alam nyo, minsan kailangan ang tao, di ba? Kaya sabi, kailangan minsan sa tao, kailangan, may mga bagay na masakit ito para sa atin, pero kung kinakailangan para sa ikakabuti ng lahat at para mapagtanto natin ang mga bagay-bagay, let it be. Di ba? Hanggang maubusan kayo ng lakas. Hanggang sa maubusan kayo ng lakas at wala na kayong magawa. Kaya, ang isang bagay na naging bulag-bulagan para sa inyo, nagbingi-bingihan sa inyo, at yung isang bagay na kinasusuklaman ninyo, at isang bagay na sinusukan ninyo, darating ang panahon, daig nyo pa ang isang aso. Alam nyo yung isang aso? Kapag sinuka na niya, kinakain pa rin ulit. Ganon ang mangyayari sa inyo. Mga politician. Mga politician na akala mo kung sino kayo, mga santong, mga hinayupak kayo. O ayan ha, wala akong pinangalanan. O ang bato-bato sa langit, ang mataman, huwag magalit. Ganon lang. No? Ganon lang. So, lahat ng mga bagay na ito ay ipinagkakatiwala natin sa nag-iisang Alpha Power Omega. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, tubig, hangin at ng lupa. Sa 4 na direksyon ito, from the north, east, west, south. Shukara la vrahia la fora yala sada vrahira la hia ya shukara fora ira pai kazada ira nai sai sista you ohoya ni vidi ya sunda daira wontai kila la fora yala sada ia takira won titsa sita ia sa daira wontai shirab. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Maraming salamat po, mga mahal kong kapatid. Have a blessed divine hope at isang mapagpalang magandang araw sa inyong lahat.